Naalala niya isang beses na sinaktan siya ni Troxim. Lumingon si Anne Hagon kay Troxim at sumigaw ng sakit. Medyo hindi makapaniwala si Troxim sa nakita kay Anne Hagon, hanggang ngayon naalala ni Anne Hagon. Mukhang medyo nagduda siya noon, sagot ni Park Hyun. Ang lalaki na ito kasi dahil sa malakas mong sigaw na ipe. Inabot ni Park Hyun ang kamay para suntukin si Anne Hagon at sinabi, gusto mo bang mahuli talaga? Pinigilan ni Anne Hagon ang kamay ni Park Hyun at sinabi, nagbibiro lang siya. Malungkot na sinabi ni Troxim, lahat ay kasalanan ko. Tumingin si Anne Hagon kay Troxim na nagtataka, at nagpatuloy siya, marahil pagod na si Boram dahil sa akin. Dahil palagi ninyo akong tinatawag na leader, at sinusunod ninyo ang aking mga utos, hindi ko sinasadyang tratuhin kayo na parang mga bata at pinagsabihan pa kayo. Bakit ganito ako? Umiiyak si Troxim, hindi naman ako nanay nyo. Habang nagsasalita si Troxim, lalo siyang umiiyak ng malakas, pero noong nag-away kayo at nasaktan ang isa't isa, talagang nasasaktan ako kaya hindi ko kayang tumingin lang. Ang pag-aaway nyo ay nakakapagpahinto sa inyo, kaya ginawa ko yon. Ayokong makita kayong nag-aaway, kasalanan ko rin yon. Paminsan-minsan, hindi masama ang mag-away, nakakapagpahinga ito ng mga balikat, at kapag malungkot, nakakatulong ang pag-aaway para bumalik ang sigla. Ayokong makita kayong nag-aaway, kasalanan ko rin yon. Paminsan-minsan, hindi masama ang mag-away, nakakapagpahinga ito ng mga balikat, at kapag malungkot, nakakatulong ang pag-aaway para bumalik ang sigla. Narinig ni Anne Hagon iyon at sinabi, bakit mo sinasabi yon? Hindi ako. Umiiyak pa si Troxim at sinabi, hindi ko lang naisip ng ganon. Habang umiiyak, ikinuwento ni Park Hyun na pinunasan niya ang luha ni Troxim gamit ang kanyang damit. Bahagyang huminto sa pag-iyak si Troxim at sinabi, hindi na ako magiging leader. Pinanghihinaan siya ng loob ni Park Hyun at sinabi, sige lang, gawin mo lang. Pinunasan ni Park Hyun ang luha ni Troxim at sinabi, kung hindi mo mapapanatili ang kapayapaan para sa amin, hindi kami magiging malapit, iba-iba kami ng ugali. Sumagot din si Anne Hagon, tama, malapit pa rin kami sa isa't isa, pero dahil sa pag-alis ni Boram, naging ganito ang lahat. Lumapit si Kinmo kay Troxim at sinabi, huwag kang mag-alala ng sobra para kay Boram, sa ugali niya, babalik din siya agad. Bigyan mo siya ng kaunting espasyo. Medyo nalungkot si Troxim pero pumayag. Tinanong ni Anne Hagon si Kinmo tungkol sa babaeng nakita kanina, at sumagot si Kinmo, may espesyal ba? Ngumiti si Anne Hagon at sinabi, wala, mukhang mabait siya, baka gusto ni Troxim siyang makilala. Narinig iyon ni Anne Haien at nilingon si Anne Haien, ngunit sinabi ni Anne Haien, nagbibiro lang ako, hindi mo na kailangang lumingon. Ipinakita ni Anne Haien ang kanyang dibdib at sinabi, sige na, suntukin mo ako ng huli, leader, malakas ha. Nakaparada pa rin ang sasakyan ni Park Hyun doon. Isang babae ang tinawag ang lalaki, kuya. Pinupok niya ang mukha ng lalaki gamit ang isang bagay at sinabi, magising ka na. Nakikipag-usap si Park Hyun sa telepono at tinanong, nasaan si Park Hyun? Sagot ng kasama sa kabilang linya, umalis na siya, mabilis ang nangyari kaya wala kaming nagawa. Ang problema, nasaktan na rin ang pamangkin ng boss. Ipinaalam pa ng kasama kay Park Hyun na mukhang nagpa siya si T.E.C. na labanan si Park Hyun, malamang mangyayari iyon. Dumidilim ang gabi sa langit, may ilang itim na ulap na parang nagbabala ng malas na darating. Isang malakas na boses ang tumawag, hello. Si Hanson Jim ang tumatawag para magbigay ng balita sa kausap sa telepono, tunay na propesyonal sa balita. Huwag kang mag-alala, ikukwento ko sayo. Tumawag si Hanson Jim para i-update si Park Hyun na kasama niya. Sa daan kasama si Park So-ji, mukhang iniiwasan ni Park Hyun ang isang tao. Suot niya ang jacket na may hood na nakatakip sa ulo. Naiintindihan ko na. Medyo nagtataka si Park So-ji dahil hindi niya alam kung sino ang kausap kaya tinanong, ikaw ba si Sun Jim? Ano ang sinabi niya? Nakatuon si Park Hyun sa pag-uusap sa telepono, wala nang ibang paraan, utang ko ito sa iyo ngayon. Ang tanawin ng gabi sa lungsod, mga matataas na gusali na magkakatabi, walang bakanting espasyo. Napakayaman ng lugar, mga ilaw sa kalsada ay nakahanay na para sa isang marangyang tanawin.
Sa dormitoryo ni Son Jim, may nakadikit na paalala sa pinto, pakitap ang pinto, hindi na ako bata. Nasa loob sina Park Hyun at Park Seo-ji sa bahay ni Son Jim nang biglang may narinig na malakas na boses, ano? Hindi pa ba umuwi si Son Jim? May narinig na babae sa labas, ako ito, papasok ako ha. Sa pinto, pakitap ang pinto, hindi na ako bata. Nasa loob sina Park Hyun at Park Seo-ji sa bahay ni Son Jim nang biglang may narinig na malakas na boses, ano? Hindi pa ba umuwi si Son Jim? May narinig na babae sa labas, ako ito, papasok ako ha. Narinig ni Son Jim na sinabi ng babae na matutulog sila dito ng ilang araw, malamang ina ni Son Jim iyon na madalas dumalaw para magdala ng pagkain. Nagkatinginan sina Park Seo-ji at Park Hyun. Nagpatuloy ang babae, kamusta na kayo? Nalulungkot ako. Tinanong niya si Park Hyun, ano ang nangyari sa damit mo? Haluin mo, lulutuin ko para sayo. Nilapitan niya si Park Hyun at hinila ang kanyang damit, nagulat si Park Hyun sa tanong, aalisin ko. Kumakain si Park Seo-ji ng prutas, kain ka muna. Pumasok si Son Jim at binuksan ang bintana, tinawag si Park Seo-ji. Lumingon si Son Jim at nakita siya, ano, Son Jim, anong ginagawa mo? Hindi ka ba papasok? Pinatigil siya ni Son Jim gamit ang kamay, ano na ang usapan ni Son Jim? Sagot ni Park Seo-ji, nakikipag-usap siya sa babae, bakit ang mukha mo? May pasa. Hindi na tinapos ni Son Jim ang tanong at sinabi, may mas mahalagang usapan, lumapit ka dito, may sasabihin ako. Lumapit si Son Jim sa tenga ni Park Seo-ji. Itago mo ito sa Park Hyun, natalo na ni Kaon-daegun si Chin Bojam. Nagulat si Park Seo-ji sa balita, ano? Lumabas si Park Hyun na parang narinig ang usapan at tinanong si Park Seo-ji, anong ginagawa mo doon? Sagot ni Park Seo-ji, tinitingnan ko lang ang langit, napakaganda kaya tinignan ko. Tinawag muli ng babae mula sa loob, Park Hyun, magbihis ka na, bibigyan kita ng ibang damit. Nasa pribadong silid ni Ginoong Kim Si-hyun na pinag-uusapan ang mahahalagang bagay, bakit kaya ang mga tao ay pumupunta sa underground fight? Sagot ni Ginoong Kim, ang ibig mong sabihin ay para manood ng away. Nagpatuloy si Park Seo-ji sa pag-uusap kay Han Son Jim, ano ang sinasabi mo? Kailan? Paano? Mukhang nag-aalangan si Han Son Jim, kalma lang, wala ng oras, sasabihin ko na lang ang mahalaga. Natalo na niya si Kyun Jin-win-soy, ang natitira na lang ay si Park Hyun. Maaaring makipaglaban si Kaon-daegun kay Park Hyun, pero si Kaon-daegun. Hindi natapos ang sinabi ni Son Jim dahil tumahimik siya, naiinis la. Sagot ni Ginoong Kim, ang ibig mong sabihin ay para manood ng away. Nagpatuloy si Park Seo-ji sa pag-uusap kay Han Son Jim, ano ang sinasabi mo? Kailan? Paano? Mukhang nag-aalangan si Han Son Jim, kalma lang, wala ng oras, sasabihin ko na lang ang mahalaga. Natalo na niya si Kyun Jin-win-soy, ang natitira na lang ay si Park Hyun. Maaaring makipaglaban si Kaon-daegun kay Park Hyun, pero si Kaon-daegun. Hindi natapos ang sinabi ni Son Jim dahil tumahimik siya, naiinis si Park Seo-ji, bakit ka tumahimik? Mukhang may pasa ang mukha ni Han Son Jim, kaya limitado ang gamit ng isang mata niya. Hindi natin dapat hayaang mag-away sila. Naiintindihan ni Park Seo-ji ang ibig sabihin ni Son Jim, nga. Mas mabuti nga kung hindi sila mag-away, kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Sumang-ayon si Park Seo-ji at nagbigay ng ideya, iyan ang problema. Kailangan nating palawigin ang panahon bago makahanap ng solusyon. Iyan ang problema. Kailangan nating palawigin ang panahon bago makahanap ng solusyon. Matagal na nag-isip si Park Seo-ji, alam ko na ang paraan. Tumakbo siya kay Park Seo-ji. Anong paraan? Nakakagulat, tanong ni Park Seo-ji. Sabihin na lang na nag-away kayo dahil sa isang dahilan na may kinalaman sa taong gusto mo, sagot niya. Bakit naman ganun? Tanong ni Park Seo-ji. Nag-iisip si Park Seo-ji, paano kaya kung mangyari yon? Nagmadaling ngumiti si Park Seo-ji, hindi ako nagkakamali. Biglang lumitaw si Park Seo-ji, may tao ba doon? Pumuna si Park Seo-ji, ano ba yan? Magsuot ka na ng damit. Patuloy ang pagtatanong ni Park Seo-ji, hindi mo ba naririnig ang ibang boses?
Napagtanto ni Park Seo-ji na hindi na siya pwedeng manatili doon ng matagal, kailangan na siyang umalis. Patuloy ang mga iniisip ni An Ha-gon, susuriin ko si Kaon Daegun hanggang malaman ko ng husto, hintayin niyo ako. Ang liwanag ng araw sa kampus ay palaging magandang oras, tahimik ang paligid, walang sasakyan, malamig ang hangin. Sa silid-aralan, nakaupo si Kaon Daegun sa tabi ng bintana, malungkot ang kanyang mga mata. Nakatingin sa kanya sina Bang Ho-sung, Yung Min, at Norman Hugh, mukhang malungkot si Kaon Daegun. Nararamdaman ko ang masamang enerhiya mula sa kanya, natalo na niya si Tianzi Nguyen Tsoy, pero hindi siya masaya, dagdag ni Yung Min. Siguro dahil sa lalaking nakasuit na yon, mukhang kilala niya si Kaon Daegun. Sang-ayon din si Bang Ho-sung kay Yung Min, pakiramdam niya ay parang isang taong may kinalaman sa sindikato ang pangalang iyon. Agad na sinabi ni Yung Min, paano naman maaaring kilala ni Kaon Daegun ang sindikato? Sumagot si Ho-sung. May nangyari na parang may sinusubaybayan o iba pang bagay. Patuloy na iniisip ni Kaon Daegun si Park Hye-jun. Tila ba si Park Hye-jun ay nagpapahirap sa kanya? Bakit kaya alam ng taong iyon ang tungkol sa proyekto? Naalala niya ang pagkikita kay Park Hye-jun at ang mga salita nito na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Hindi mo dapat labis na pagkatiwalaan ang babaeng iyon. Naalala niyang sinabi niya sa kanya na mag-ingat bago magpadala ng impormasyon. Kaya bakit nalaman ng taong iyon? Ilan na ba ang nalaman ng tulong ng taong iyon? Wala siyang paraan para malaman, baka nalantad na siya. O sa ibang salita, kahit hindi niya nakikita ang anumang bagay, sigurado siyang kasinungalingan iyon. Lumitaw sa isip ni Kaon Daegun ang imahe ni Park Hye-jun at nagsimulang magbigay ng mga payo. Magpatuloy ka sa landas na pinili mo. Naniniwala pa rin si Egun sa kanyang sariling pag-iisip. Malinaw na may gustong ipahiwatig ang sinabi niya. Ang problema, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Ang mga komplikadong detalye ay nagpapasikip sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maintindihan. Biglang lumitaw si Park Seo-ji at tumingin kay Kaon Daegun mula sa bintana, palihim at hindi direktang nakatingin sa kanya. Nang makita si Egun na nahihirapan sa kanyang mga iniisip, naawa si Park Seo-ji. Kaya naman, siya ay nasa isip niya at tila ba nababaliw na ang kanyang kalagayan, pero sa kabila ng lahat, ayos lang siya. Lumipat sa kwarto isa tandang bawas 6, marahil ito ang kwarto ni Park Seo-ji. Siya ay nag-aayos ng buhok ngunit hindi tumitigil sa pag-iisip tungkol kay Kaon Daegun. Hindi ka panipaniwala na iniwan siya ng taong iyon at nagpunta doon ng mag-isa. Gusto niyang gawin ang isang bagay ngayon din, ngunit dahil sa kalagayan ni Egun, hindi siya makapagsalita. Habang nag-aalangan sa kanyang mga iniisip, biglang dumating ang isang lalaking kaibigan na tumakbo at tumawag. Miss Seo-ji, narinig mo na ba ang tungkol kay Kaon Daegun at ang 4 na pinuno? Tumingin si Seo-ji sa kaibigan ng matalim, kaya umalis ang kaibigan. Oh, hindi ka ba masaya? May nangyari ba? Ginamit ni Seo-ji ang isang makapangyarihang tono, bakit mo akalain na tanungin ang aking kalagayan? Malapit ba tayo? Wala na, aalis na ako, sagot ng kaibigan na may nag-aalalang mukha. Ah, hindi, pasensya na, sabi niya habang lumalayo. Sa kanyang pag-alis, naisip niya sa sarili. Hindi tama, bakit parang lahat ay masama ang pakiramdam ngayon? Parang tinitignan niya ako na parang isang kaaway. Tulad ng inaasahan, ang ani ngayon ay medyo maganda at bukod dito, hindi rin ako nasaktan. Ang kaibigan na yon ay si Kin Mo. Biglang may pumasok na may blonde na buhok at tumawag, "Hey Kin Mo, ang ekspresyon mo ay sobra." Nagulat si Kin Mo at nagtanong, anong nangyari? May problema ba? Anong nangyari? May problema ba? Biglang may pumasok na may blonde na buhok at tumawag, "Hey Kin Mo, ang ekspresyon mo ay sobra." Ang blonde na kaibigan ay naglakad-lakad na parang gusto niyang sabihin ang isang bagay kay Kin Mo. Lumabas ka muna, mag-usap tayo. Sumunod si Kin Mo sa blonde na kaibigan. At sa labas ng paaralan ay nagsimula silang mag-usap. Tinanong ni Kin Mo, anong nangyari? Sagot ng blonde na kaibigan. Alam mo na ba? Natalo ni Kaon Daegun ang 4 na pinuno. Natalo ni Kaon Daegun ang 4 na pinuno. Sagot ni Kin Mo, alam ko na, ano pa? Nagsimula ang blonde na kaibigan na ipahayag ang kanyang damdamin, matagal na niyang seryosong tinuturing si Kaon Daegun.
Sa una, hindi ko talaga gusto si Kaon Daegun, pero sa pagkakataong ito, mahusay siya. Pumayag si Kinmo sa opinyong iyon. Tama, sabi niya. Pag-isipan pa, sinabi ng blonde na kaibigan ang mga mahahalagang punto. Pero alam mo, medyo kulang si Egon sa pagiging romantiko. Nang marinig ang salitang romantiko, natawa si Kinmo at sumagot, romantiko. Nang tanungin muli, itinanggi ng blonde na kaibigan, kaya mukhang may dalawang mukha siya. Hindi ba't matagal na akong naging leader ng klase hanggang sa 2nd taon? Nakita kong walang saysay ang hindi pangongolekta ng pera, kaya ang gusto kong sabihin ay simulan na ang pangongolekta ng bayad para sa proteksyon. Kaya ang gusto kong sabihin ay simulan na ang pangongolekta ng bayad para sa proteksyon. Nang marinig ito ni Kinmo, natigilan siya. Baliw ka ba? Pinapalo na ng mga tao ang mga nangongolekta ng pera. Nilagay ng blonde na kaibigan ang kamay sa balikat ni Kinmo at ipinaliwanag ang plano para sa aksyon. Kapag dumating ang panahon, kailangan nating harapin ito. Hindi mo ba nakikita na dumadaan ang mga taong inesba sa tabi natin at hindi tayo pinapansin? Pagkatapos niyang sabihin ito, may dumaan na isang taong bagnesba at tinuro ito ng blonde na kaibigan. Iyan pa. Tinanong ni Kinmo, paano mo sila kilala? Sagot ng blonde na kaibigan, kahit inesba o nandli, hindi nila kayang tumingin ng diretsyo sa mga bagong estudyante tulad natin. Matapos ang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Kinmo sa blonde na kaibigan, na nagpapakita na si Kinmo ay sumusunod sa agos. Tama, pero hindi pa rin natatapos ang problema kay Park So-hyun, may leader pa sila, hindi ba medyo mahirap iyon? Habang iniintindi ang damdamin ni Kinmo, tinanong ng blonde na kaibigan, sino ang kapatid na babae ni Park So-hyun? Sagot ni Kinmo, Park So-ji. Nagpatuloy ang blonde na kaibigan, ano ang relasyon ni Kaon Daegun at Park So-ji? Nag-isip si Kinmo. Ni Kinmo, tinanong ng blonde na kaibigan, sino ang kapatid na babae ni Park So-hyun? Sagot ni Kinmo, Park So-ji. Nagpatuloy ang blonde na kaibigan, ano ang relasyon ni Kaon Daegun at Park So-ji? Nag-isip si Kinmo. Ang ibig mong sabihin ay mas lalo pang nalilito ako. Hindi ba sila nagkikita? Sinasabi ng lahat na sila ay halos magkasintahan na. Ang taong iyon ay talagang walang hiya, pero kung naging magkasintahan sila, ayos lang iyon. Ngunit kung sila ay naging magkasintahan, hindi ba may nararamdaman din sila? Hindi maintindihan ni Kinmo, hindi ko alam. Tinanong ng blonde na kaibigan, marahil hindi naging maayos ang kasunduan kaya ngayon ay nangungolekta na ng impormasyon para simulan ang operasyon. Wala na si Park So-hyun dito, kaya mangolekta na lang tayo ng pera. Mag-isip ka ng paraan para mapalapit ang relasyon ni Park So-ji at Kaon Daegun. Habang bumababa ang araw sa dapit hapon, naglalakad sina Park So-hyun at Park So-ji sa mga makikitid na kalye. Tinanong ni Park So-ji ang kanyang kuya, bakit ka umalis nang hindi nakikita si Uzi? Malapit kayo. Malamig na sagot ni Park So-hyun, may trabaho ako kaya darating ako mamaya. Nag-alala si Park So-ji para sa kanyang kuya, huwag kang masaktan. Pagkatapos umalis ni Park So-hyun, pumunta si Park So-ji kay Uzi upang ikwento ang mga nangyari. Nang buksan ni Uzi ang pinto at makita si Park So-ji, nagulat siya at nagtanong, bakit ka nandito? Malungkot si Park So-ji, may problema siyang kailangang pag-usapan. Nagulat si Uzi at nagtanong, kailangan mo ba ng tulong? Sabi ni Park So-ji, ikaw lang ang tanging tao na maaari kong kausapin, pakapasok mo ako. Ikaw lang ang tanging tao na maaari kong kausapin, pakapasok mo ako. Habang nasa daan si Park So-hyun, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hanson Jim, ipapadala ko sa iyo ang address, kaya dali-dali siyang tumakbo sa kalye. Ang lungsod ay muling nagningning sa gabi, at sa kwarto ni Chim Bojam, siya ay pinapahiran ng katawan ng babaeng nakilala niya sa Bidyako na bar. Ano ang dapat kong gawin, Park So? Masakit ito, tiisin mo lang. Mahina ang tinig ni Chim Bojam. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ng babae, ngunit tila hindi niya ito pinapansin. Ito ba ay isang peklat? Parang isang golden horse. Dahil sa kawalang interes ng babae, napahiya si Bojam, may problema ka ba sa isip? Tumawa ang babae, pasensya na, pero alam mo ba na maraming golden horse ang may kakaibang ugali?
Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mundo ng mga hayop. Karaniwan, ang leon ay umaatake at kumakain ng mga hayop na kumakain ng damo, kaya kapag nakita nila ang leon, tumatakbo sila. Pero ang mga kabayo ay medyo matapang at nakikipaglaban sa leon. Nang marinig ang kwento, umiti si Chimbojam. Ganun ba? Patuloy ang babae, hindi lang iyon, sa tingin ko ay parang ikaw ang mga yon. Hindi maintindihan ni Chimbojam. Huwag mong maliitin sila, malakas talaga ang mga golden horse, pero minsan nananalo ang leon. Nang marinig ito, naintindihan ni Chimbojam ang ibig sabihin ng kwento tungkol sa kanyang personalidad at ugali. Naiintindihan ko, sabi ng babae, hindi mo ba alam yon? Nakakagulat, ito ang kaalaman ng isang 20 anyos. Tumingin si Chimbojam sa babae at nagtanong, ano ang pangalan? Naiintindihan ko, sabi ng babae, hindi mo ba alam yon? Nakakagulat, ito ang kaalaman ng isang 20 anyos. Tumingin si Chimbojam sa babae at nagtanong, ano ang pangalan mo? Sagot ng babae, bakit? Totoo ba? Tinanong mo ba talaga ako? Muli siyang tinanong ni Chimbojam, ano ang pangalan mo? Nagsimula ang babae na magsalita ng Thai, Vietnamese, at Indian na mga salita na hindi maintindihan ni Chimbojam. Ano? Hindi ko maintindihan. Bigla siyang nilapitan ng babae, inilapit ang mukha niya kay Chimbojam at umupo sa kanya. Nagulat at nahihiya si Chimbojam, anong ginagawa mo? Umiti ang babae, sabi mo hindi mo narinig kaya lalapit pa ako. Totoong matatag si Chimbojam, hindi siya basta-basta nahuhumaling sa mga babae. Kung gusto mong magulo, aalisin kita sa pintuan. Ang babaeng iyon ay nagsimulang ilagay ang kamay sa dibdib ni Boram, sa katawan niya ngayon sino ba ang itutulak palabas, ako pa ba? Dalawang tao na halos maghalikan ay biglang dumating si Park So-hyun sa lungga ni Chimbojam, matagal na silang hindi nagkita, kaya nagulat ang dalawa. Hindi sinasadyang tumingin si Boram at nakita si Park So-hyun, lumapit si Park So-hyun kay An at hinila ang damit niya na parang kamatayan na gustong pumatay. May usapin tayo. Isang malakas na suntok gamit ang paa ang nagpalipad kay Chimbojam ng 1 metro at tumama siya ng malakas sa pader. Natakot ang babae sa lakas ng ngisi. Sino ka ba at bakit mo ginawa yan? Tumigil ka nga, hindi pinansin ni Park So-hyun ang babae, gusto lang niyang durugin si Boram. Nakahiga si Boram sa lupa, pero hindi pa rin sumusuko, galit ka ba? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Maayos na sumagot si Park So-hyun, hindi ko alam noon, pero nang marinig kong hinahanap mo ako, alam ko agad. Tahimik ang babae sa likod habang hinahawakan ang aparador, kinuha niya ang bunting sa mesa. Hindi sumusuko si Chimbojam. Huwag mo akong buluhin, at biglang binuksan ang bintana at tumalon mula sa 2nd palapag, nagulat ang babae sa kanyang ligtas na paglapag. Nag-alala ang babae, nabaliw ka ba? Paano mo nagawa yan? Tanga ka. Mula sa ibaba, sinabi ni Chimbojam, Park So-hyun, bumaba ka rito, mag-away tayo doon, hindi ba masikip? Nang marinig ang hamon, hindi nag-atubiling tumalon si Park So-hyun, hindi ko akalain na makikipag-away ako sa iyo, kasi hindi ka karapat-dapat. Tumayo si Chimbojam, ang mukha niya ay nagbago at naging mabagsik, ano ba yang sinasabi mo? Sabi ni Park So-hyun, para maging kalaban ko, nakasalamuha ko na ang marami na katulad mo. Pero palad, para maging kalaban ko, nakasalamuha ko na ang marami na katulad mo. Pero palagi akong nagtatanong kung naintindihan ba nyo na hindi kayo karapat-dapat maging kalaban ko sa laban, kundi mga biktima lang na hinahabol ko. Lumipat ang eksena sa isang kumpanya sa madilim na gabi, may boses na nagsabi, kailangan nating ibalik siya. Tumayo si Ginoong Kim at sumagot. Anong sinasabi mo? Dadalhin mo ba dito ang isang taong ayaw makipagtulungan? Hinimas ni Park Hyun ang natirang sigarilyo. Alam mo naman, kung wala si Park So-hyun, hindi tayo makakabenta ng tiket. Sagot ni Ginoong Kim, bakit hindi tayo makakabenta? Hindi ba mas lumakas ka na? Bakit wala kang mga manlalaro? Tumingin si Park Hyun at sumagot. Anong sinasabi mo? Ilang buwan pa lang ang paglipat ng club sa Bui sa rehiyon ng Etchon, kulang paan. Ilang buwan pa lang ang paglipat ng club sa Bui sa rehiyon ng Etchon, kulang pa ang mga manlalaro at infrastruktura.
Kaya may isang manlalaro tulad ni Park So-hyun na dinala ko dito dahil nakita ko ang potensyal niya. Tumutok si Ginoong Kim kay Park Hyun, pwede naman nating dalhin ang mga manlalaro mula sa ibang lugar dito. Mukhang mataas ang pagtingin ni Park Hyun kay Park So-hyun, may iba pa bang makakapalit sa kanya? Siya ang dahilan kung bakit maraming tao ang napupunta sa club ng EJ. Bakit kaya maraming tao ang pumupunta sa underground fight? Sagot ni Ginoong Kim, ibig mong sabihin, pumupunta sila para manood ng laban. Dagdag ni Park Hyun, pwede naman silang pumunta sa ibang lugar para manood ng laban. May boxing, leni, muay thai, at mga martial arts clubs na laging lumalabas sa media. Basta gusto mo, pwede kang manood. Ang mga laban ay may mataas na kalidad. Ang mga laban ay may mataas na kalidad, may mga teknik na sopistikado, malamig ang mukha, at hindi nagbabago. Pero hindi, patuloy na pumupunta ang mga tao sa underground fight dahil sa kakaibang amoy ng pawis at amoy ng katawan. Nagulat si Ginoong Kim, bakit ganun? Sabi ni Park Hyun, hindi sila pumupunta para manood ng sports. Hindi para sa mga teknik, kundi para maranasan ang kakaibang pakiramdam. Parang sakit na malinaw sa bawat suntok. Ang emosyon ang nangingibabaw kaysa sa pag-isip. Sa halip na malamig na suriin ang kalaban, ginagamit ng mga manlalaro dito ang kanilang espiritu at pangarap para lumaban. Kaya nagiging mainit ang atmosfera kapag pinapanood mo ito ng personal. Ang amoy ng pawis at dumi ay nagpapasigla sa kanila kahit na ito ay nakakasama. Ngunit sa totoo lang, ang club ng ACU ay tulad ng pangalan nito, mga laban na may kasamang matinding damdamin. Parang nakakulong sa isang kaguluhan, isang napakasiglang at malakas na pakiramdam. Kahit na may kaunting hindi komportable, kaya nakakalimutan nila ang takot at pangamba. Ngunit ang batas na sumasaklaw sa ganitong kapangyarihan ay hawak ni Park So-hyun ng mas mahusay kaysa sa iba. Kaya't ang mga tagahanga ay sumusuporta sa kanya, at siya rin ang dahilan kung bakit kailangan natin si Park So-hyun. Ang pagkakaroon ng isang manlalaro tulad niya ay isang biyaya. Nagmadaling sabi ni Ginoong Kim, hindi ko kailangan ng iba pang bagay, pero si Park So-hyun ay hindi pwede. Alam mo ba na maraming pinsan ko ang nasa ospital? Ako si Byohor Kim ng Byohor Con Jackson, at siya ay parang isang gangster. Hindi maintindihan, kahit pa gusto mo siyang tanggalin, hindi ba sapat na? Bakit mo pa siya ipagtatanggol? Malamig na sagot ni Park Hyun, hindi ko iniintindi kung totoo o hindi, gangster man o ano pa. Nagulat si Ginoong Kim, ano nang ibig mong sabihin? Dagdag ni Park Hyun, bakit ko gagawin yan? Nandito ako para sa trabaho, hindi para alamin kung anong gulo ang ginawa ng gangster na yon. At isa pa, nakalimutan kong sabihin, may isang kumpanya na gustong mamuhunan ng malaking bahagi ng shares, pangalawa lang sa akin. Hindi maintindihan, kahit pa gusto mo siyang tanggalin, hindi ba sapat na? Bakit mo pa siya ipagtatanggol? Malamig na sagot ni Park Hyun, hindi ko iniintindi kung totoo o hindi, gangster man o ano pa. Nagulat si Ginoong Kim, ano nang ibig mong sabihin? Dagdag ni Park Hyun, bakit ko gagawin yan? Nandito ako para sa trabaho, hindi para alamin kung anong gulo ang ginawa ng gangster na yon. At isa pa, nakalimutan kong sabihin, may isang kumpanya na gustong mamuhunan ng malaking bahagi ng shares, pangalawa lang sa akin. Nagulat si Ginoong Kim, pangalawang pinakamalaking shares. Sino ba yan? Sa etsyon, sino ang may ganung kakayahan? Nagpakita ng malaking tanda ng tanong sa ulo ni Ginoong Kim. Inayos ni Park Hyun ang kanyang damit at sinabi, lumalawak ang mga laban kaya dapat mag-ingat tayo. Hindi makita ni Park Hyun ang lighter, nakita ito ni Ginoong Kim at siya ang nagbigay ng sigarilyo sa kanya. Siya pala ang nasa likod ng operasyon, habang si Ginoong Kim ay parang tagapangasiwa na nakapangalan sa kumpanya. Sabi ni Ginoong Kim, negosyo gamit ang emosyon, isang malaking deal. Hindi ba dapat sundin ko ang tagapangasiwa na ikaw? Sabi ni Ginoong Kim, negosyo gamit ang emosyon, isang malaking deal. Hindi ba dapat sundin ko ang tagapangasiwa na ikaw? Malamig na tingin ni Park Hyun kay Ginoong Kim. Aayusin ko ito ng maayos, huwag kang mag-alala. Nasiyahan si Ginoong Kim, sige, tawagan mo lang ako kung may kailangan.
Eksena ni Park So-hyun na lumalaban kay Boram, may dugo si Boram na tumutulo sa kanyang damit. Hinawakan ni Park So-hyun ang ulo ni Boram at pinagsuntok ng malakas hanggang tumama ang katawan nito sa pintuan ng kotse. Eksena ni Park So-hyun na lumalaban kay Boram, may dugo si Boram na tumutulo sa kanyang damit. Hinawakan ni Park So-hyun ang ulo ni Boram at pinagsuntok ng malakas hanggang tumama ang katawan nito sa pintuan ng kotse. Lumapit si Park So-hyun at pinagsuntok ang mukha ni Boram gamit ang buong lakas na nagbasag ng bintana ng kotse. Napabagsak si Boram sa suntok ni Park So-hyun na nakatayo na parang estatwa, malamig ang pananalita, tumayo ka. Nag-uusap si Uzi at si Park So-ji, ano? Nakakatuwa na humingi ka ng payo sa akin. Sabi ni Park So-ji, ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan ko. Sabi ni Park So-ji, tungkol ba ito sa pagitan ni Kaon Dae-gun at ni Park So-hyun? Pero una, linawin mo muna, gusto mo ba si Kaon Dae-gun? Nang marinig ang tanong, napahiga si Park So-ji, namula ang mukha at naguluhan. Ngunit palihim na inamin na may nararamdaman siya para kay Kaon Dae-gun. Talaga? Ang batang ito talaga eh. Siya ang gusto sa akin, hindi ako ang gusto niya ha. Napangiti si Uji nang marinig iyon, totoong napangiti siya. Parang lalaki siya, kaya sino ba ang magugustuhan sa kanya, kasama ang kakaibang ugali at pagiging maluwag niya. Agad na nilinis ni Suzy at mahigpit na hinawakan ang kwelyo ni Uji. Anong sinasabi mo? Talaga bang may lakas ng loob ka? Hindi rin papatalo si Uji, agad na niyuko si Suzy at itinulak siya sa kama. Ano nang mali ang sinabi ko? Naipit si Suzy kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang mga paa para itulak si Uji. Sandali lang, dumiyan, punit yan, iisa lang ang akin yan. Itinulak ni Uji si Suzy pababa at tinanong, bakit hindi ka uwi? Dahil ba kay Park Hyun-jae? Tumingin si Suzy ng diretsyo sa mga mata ni Uji at sumagot. Nangako na ako sa kanya. Nagtataka si Uji, anong nangyari? Sagot ni Suzy, hindi ko alam, siguro natatakot akong makita ako ng mga tagapag-alaga. Kung magpapatuloy ako ng ganito, baka kailangan kong lumipat ulit, hindi ko na alam, mas sensitibo ako nitong mga nakaraang araw, pero hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kapatid ko. Pinanghawakan ni Uji, bakit kailangan kong mag-alala? Sagot ni Suzy, tungkol yon sa sulat ng pag-ibig. Lalo pang nag-init si Uji, ano nang sinasabi mo? Noong nakaraang beses sinabi mong lilipat ka, pero iyon ay sulat lang ng pamamaalam na isinulat ko para pasalamatan siya sa pagtulong sa akin sa sports lang naman. Nagkwento si Suzy nang may kislap sa mga mata, pero lumipat siya sa bahay namin, kakaiba talaga, noong nakaraang taon, di ba? Sagot ni Uji, sige na nga, gusto mo bang itanong tungkol kay Park Hyun-jae? Masama ba ang pakikitungo niya sa'yo? Parang hindi naman ganoon, sabi ni Suzy, mabait pa rin siya sa akin. Pero gusto niya lang iyon para sa akin, sa iba naman ay napakatindi at nakakatakot. Kung ganoon ang kanyang kalupitan, paano kaya kung makasalubong niya si Kao Dae-gun? Si Boram ay tinamaan ni Park Hyun-jae sa ulo ng parang mula sa langit. Napakaraming suntok ang natanggap mo kaya parang natunaw na ang balat mo, ha? Pinilit ni Boram ang huling lakas niya para suntukin si Park Hyun-jae sa isang hindi paborableng kalagayan. Pagkatapos ng laban na nakakapagod at hindi pa nakabawi, tinamaan siya ni Park Hyun-jae ng isang suntok pa. Tumahimik siya habang pinipilit suntukin si Park Hyun-jae, pero para sa kanya ay parang hindi ito nakakaapekto. At tinawag pa niya itong suntukin na parang bulok na tinapay. Naghahanda ka ba ng bulok na tinapay para labanan ako? Talagang nadismaya ako, sabi ni Park Hyun-jae, at sinuntok ng malakas ang likod ni Boram na parang nabiyak na ang buto niya. Sabi ni Boram, kahit leon o kuneho, bago lumaban, dapat maghanda ng mabuti para mapatay ito at madala pabalik, maliban na lang kung umuulan. Ginamit ni Park Hyun-jae ang buong lakas niya para suntukin si Boram na napalayo at tumama ng malakas sa pader. Kung sa labas ng arena, sa lansangan na walang ilaw, iniisip mo ba na may kaibahan? Kung ako ay lumalaban, hindi lang dahil sa pera, kundi para sa buhay ko. Nasubukan mo na bang itapon ang? May lakas pa si Boram, sagot niya, ano ang pinagkaiba ng mga ito? Ako ay tao. Bakit ka ipinagmamalaki na ikaw ang nangunguna sa mga lugar na ganoon?
Kahit papaano, para sa akin, isa ka lang sa mga alipin dahil natalo kita. Sa mga alipin, nagulat si Park Hyun-jae, alipin. Sabi ni Boram, hindi mo ba alam? Tanga ka, siguro narinig mo na si Park Hae-jun. Kaya ngayon hindi ko na iniisip na ikaw ay tanga. Sabi ni Park Hyun-jae, ang ibig mong sabihin ay ang mga kwento na sinabi niya dito ay panlilinlang lang para kumita ng pera. Alam ko yon, pero umalis na siya. Pinutol ni Boram. Itapon ang buhay mo. May lakas pa si Boram, sagot niya, ano ang pinagkaiba ng mga ito? Ako ay tao. Bakit ka ipinagmamalaki na ikaw ang nangunguna sa mga lugar na ganoon? Kahit papaano, para sa akin, isa ka lang sa mga alipin dahil natalo kita. Sa Jugyong High School, si Park Hyun-jae ay nakatayo habang si Boram ay nakaupo ng nakayuko, mukhang nanalo na siya, tanong niya. Ang Jugyong ay bagong miyembro ng Iki Klapsaw. Sabi ni Boram, nakikita ko pa rin ang kanyang pagiging baliw. Sabi ng ina, akala mo ba ipapaalam ko sayo? Ang tanga na iyon ay akin, at ikaw ay aso lang ng Iki Klap. Biglang tumakbo ang isang babae kasama si Boram. Sinasaktan mo ang isang sugatan, nasisiyahan ka ba? Sobra nang nasugatan si Boram, sino ba ang sasamantalahin ang isang tao na sugatan para lang saktan siya? Kung gusto mo, hanapin mo ang tanga na iyon. Mukhang nakalimutan niya ang panga. No additional translated content provided beyond, mukhang nakalimutan niya ang panga. Naalala ko na. Mukhang nakalimutan niya ang pangalan ng lalaki. Agad inalis ni Boram ang sinabi niya, tumahimik ka na. Biglang naalala ng babae ang lalaki. Naalala ko na. Si Kao on Daegon, kaya hanapin mo siya. Huwag mo siyang gambalain dahil nasasaktan na siya ng sobra. Sagot ni Boram, huwag mo siyang galawin, siya ay akin. Tahimik si Park Hyun-jae, isinusuot ang sombrero at lumayo ng malamig, iniwan ang dalawa. Pagkalakad ng ilang hakbang, huminto si Park Hyun-jae at nagbabala kay Boram. Wala akong pakialam sa inyo niyan, mas mabuti pang mawala ka sa paningin ko at hayaan mo akong mapayapa. Kung magpapatuloy ka pa, huwag kang magtaka, ang tingin niya ay puno ng galit, lulusugin kita. Bumalik sa bahay ni Uji, patuloy ang kanilang pag-uusap. Nagbabahagi si Uji ng personal mula sa kanyang pananaw. Kahit mag-alala tayo, wala tayong magagawa kung gusto nilang mag-away, pero sa ngayon, mabuti na at tahimik tayo. Mukhang hindi maintindihan ni Suzy ang intensyon ni Uji, tinitignan siya ng mahina. Sinabi ni Uji, nakatuon si Daegun sa nalalapit na midterm exam kaya magiging abala siya at hindi hahanapin si Park Hyun-jae. Parang naintindihan na ni Suzy ang ibig sabihin ni Uji at sinabi. At pagkatapos ng exam ay may school outing, ano ang isusuot mo? Sagot ni Uji. Pwede ang uniforme, pero kung papayagan, gusto kong magsuot ng normal na damit. Sandali, huwag mo munang baguhin ang usapan, mukhang maayos pa si Daegun, sana hindi siya hanapin ni Park Hyun-jae. Narinig mo ba ang sinabi ko? Parang gusto nang iwasan ni Suzy ang usapan na pinag-uusapan nila, ano nang isusuot mo? Parang naintindihan na ni Suzy ang ibig sabihin ni Uji, at sinabi, at pagkatapos ng exam ay may school outing, ano ang isusuot mo? Lumipat sa kumpanya kung saan lahat ng empleyado ay naka-vest, si Bang Hurong na may peklat sa mukha ay hawak ang isang sigarilyo at tinuturuan ang mga kasamahan. Siguro natakot siya kay Park Hyun-jae dahil sa laki nito kaya hindi niya ito sinuntok. Tama ba? Mahigpit na pinisil ni Bang Hurong ang kamao niya para takutin ang mga kasama, ganito ba? Sa baba, ganito ang tingin namin, parang gusto na naming mapunit ang pantalon, mahirap ba? Wala rin siyang espesyal na bagay. Biglang may mga hakbang na lumapit, pamilyar ang anino. Sinabi ni Bang Hurong sa mga kasama, nandito ako, kahit sino pa si Park Hyun-jae o sino pa man. Pagkatapos niyang magsalita, nagbago ang mukha niya, natakot na parang may nakakatakot na bagay, sumigaw, ulat, ulat. Sa silid kung saan naroroon si Park Hae-jun, sinabi niya, pumasok kayo ng maingat, huwag sirain ang pinto, bigla na lang may ingay sa ibaba, ngayon alam ko na kung saan ka nagpunta at bakit nandito ka. Akala mo ba estudyante ka pa? Hindi bagay sa malaking katawan mo ang edad mo. Iniwan ng lahat ang trabaho para hanapin ka, pero nagulo mo pa. Ala! Iniwan ng lahat ang trabaho para hanapin ka, pero nagulo mo pa.
Alam mo ba kung anong gulo ang ginawa mo? Malamig ang mukha ni Park Hyun-jae, may paliwanag, may dahilan ako. Ngumiti si Park Hae-jun ng bahagya. Lahat tayo may dahilan, pero masaya ako na nandito ka at ayusin natin ang laban para sa gulong iyon ka dumating, tama? Sabi ni Park Hyun-jae, pwede ba yon? Hawak ni Hyun ang isang manok. Pero huwag mo nang gawin muli, gusto mo bang hindi ka na makapasok sa V-Club? Walang laban, walang pera. Tumawa si Park Hyun-jae ng seryoso, sige, ipagpapatuloy ko ang laban. Nang marinig iyon, natuwa si Park Hae-jun sa loob, pero nanatiling seryoso para makita kung gusto ni Park Hyun-jae talagang sumali. Pero sobra na ang ginawa mo, hindi mo ba iniisip ang kahihinatnan? Hindi lang pera ang mawawala, pero madodoble ang bilang ng mga tao sa loob ng ilang araw, baka mawala ang posisyon mo. Malinaw ang sagot ni Park Hyun-jae, ako ang mananagot sa nangyari kagabi. Humitit si Park Hae-jun ng sigarilyo, mukhang adik siya dahil hindi niya ito iniiwan kahit kailan. Sige, nangyari na ang lahat, mag-focus tayo sa mga laban. Itinapon ni Hyun ang lighter sa mesa, magiging mas mahigpit ang schedule. Dahil may mas malaking investor, ipakita mo ang galing mo, pag-iisipan ko ang sponsorship para sa'yo. Mas malaki ang laban, mas malaki ang kikitain mo. Mahalaga itong pagkakataon para sa atin, kaya huwag kang mag-alala sa iba, mag-focus ka lang dito. Hindi pa tapos si Hyun, seryosong sinabi, at ito, mga puting bote sa mesa, kunin mo. Ito pala ang mga bote ng ETA para dagdagan ang lakas at kakayahan sa laban. Tahimik na tumingin si So-hyo sa mga bote ng gamot sa mesa ng matagal. Nagpatuloy si Hyun, huwag mag-alala, ito ay isang uri ng pagpapabuti. Tinignan ni So-hyo ang bote ng gamot ng bahagya, nagpapakita ng kanyang hindi pagkasya, alam niya naman ito at hindi niya kailangan. Sinabi pa ni Park Hae-jun na kahit gamitin mo ito o hindi, kailangan mo pa rin kunin kung may mga tanong ka pa. Bago pa niya matapos ang sinabi, agad na binanggit ni So-hyo ang isang pangalan na tila nagpapabalisa sa kanya. Si Daegun ba ay nasa lugar na ito? Narinig ko na nag-aaral siya sa paaralan ng Gyeonggi. Tahimik na tumingin si Hyun kay So-hyo at hindi sumagot. Nasa loob si Han So-sim sa isang internet cave, naghahanap ng impormasyon tungkol kay Daegun upang makita kung may makukuha siyang balita. Puro basura ang mga balita, bakit lumalabas ang mga ganitong bagay? Nagpatuloy siya sa paghahanap sa social media at maraming account na may parehong pangalan. Maraming tao ang may parehong pangalan, kaya hindi ito siya, hindi rin siya yon. Nakakita siya ng isang tao na nagngangalang Daegun, 19 taong gulang, na tumigil sa high school. Lalo pang naging malabo ang impormasyon, kaya naguluhan si Han So-sim at kailangang piliin pa ang mga impormasyon. Ang artikulong ito ay mula noong nakaraang taon, 19 taong gulang siya noon, ngayon ay 20 na, napaka-misteryoso at nakaka-excite. Ang lugar ng trabaho, oras, at schedule ay pawang lihim. Ang artikulong ito ay mula noong nakaraang taon, 19 taong gulang siya noon, ngayon ay 20 na, napaka-misteryoso at nakaka-excite. Ang lugar ng trabaho, oras, at schedule ay pawang lihim, ngunit alam niya na ang lokasyon ay Incheon. Kailangan ko talagang pumunta doon ng personal. Maaga pa lang sa mini apartment complex, napakaganda nito. Si Daegun ay naglilinis ng sarili at nagpapalit ng uniforme para pumasok sa paaralan. Hindi makatulog at pagod, dumaan siya sa maraming bagay kaya talagang napapagod siya, nag-aalala at nalulungkot ng mag-isa, tila walang saysay. Hindi na niya kailangang alalahanin ang tungkol sa kanya. Hindi mahalaga kung ano ang intensyon niya, gawin ko na lang ang trabaho ko. Bitbit ni Daegun ang kanyang bag at mabilis na naglakad papuntang paaralan. Bagamat sinabi niyang hindi siya makatulog, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng sigla ng isang binatang maganda at matangkad na nagpapabighani sa maraming babae. Tahimik pa rin ang paligid ng paaralan, ngunit magulo ang kanyang isipan. Sa silid isa tandang bawas isa, hindi pa rin maiwasan ni Daegun ang mga iniisip na ipinasok sa kanyang ulo ni Park Hae-jun, kaya pilit niyang pinapalakas ang sarili dahil alam niyang wala nang makakatulong sa kanya kundi siya mismo. Bitbit ni Daegun ang kanyang bag at mabilis na naglakad papuntang paaralan. Bagamat sinabi niyang hindi siya makatulog, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng sigla ng isang binatang maganda at matangkad na nagpapabighani sa maraming babae.
Ayos lang yan, simulan ang bagong araw ng malinaw ang isip. Biglang may tumawag kay Daegun, may masayang balita ba? Sagot ni Daegun, malapit na ang pagsusulit kaya kailangan kong maghanda. Sa likod ni Bang Hurong ay sina Yongmin at Manhu na nag-uusap. Hindi na si Daegun ang nangunguna, ito na ang pagkakataon natin. Tara na. Kasama ni Yongmin ang dalawang kaibigan upang tawagin si Daegun. Tinitigan ni Daegun ng malamig ang grupo. Sabi ni Yongmin, talo na natin si Vetchejun, kaya magdiwang tayo. Hindi pa tayo nakapagdiwang ng maayos noong nakaraan. Tinanong ni Yongmin si Manhu, anong sinasabi mo? Sagot ni Manhu, natikman na ni. Tinanong ni Yongmin si Manhu, anong sinasabi mo? Sagot ni Manhu, natikman na ni Daegun. Napasama ang loob ni Daegun sa sinabi nila. Sinabi ni Yongmin, hindi mo ba naalala? Nangyari na yon. Bakit mo sinasabi na hindi pa niya natikman? Sagot ni Daegun ng parang walang pakialam, Sabay-sabay silang nagsabi, ano ba yon? Sagot ni Daegun, wala akong kinalaman dyan, salamat naman, pero ipagpaliban muna natin. Malapit na ang midterm exam at napakahalaga nito para sa akin. Sobra ang away kaya hindi pa ako nakapag-review. Ito ang prioridad ko ngayon. Pinayuhan ni Yongmin si Daegun, kaya mo yan. Medyo ayaw pang umalis ni Bang Hurong. Sandali lang naman. Mabilis na itinulak ni Manhu ang mga kaibigan at sinabi, huwag niyong guluhin siya. Sa isip ni Daegun, ito na ang pangalawang pagkakataon ko bilang estudyante. Ito ang tanging pagkakataon ko, hindi tulad ng iba. Naiintindihan ko, ang katawan ko na pinaghirapan ko ay hindi ako bibigin. Ang imahe ni Daegun na masigasig na nag-ensayo ayon sa libro upang maunawaan ang katawan ay hindi madali, ngunit ang pangunahing bagay ay sumusunod siya sa libro at upang makamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at PC. Ang imahe ni Daegun na masigasig na nag-ensayo ayon sa libro upang maunawaan ang katawan ay hindi madali, ngunit ang pangunahing bagay ay sumusunod siya sa libro at upang makamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at pisikal na anyo. Marahil ay binigyan siya ng kalikasan ng talento, ngunit walang sinuman ang nabibigyan ng lahat. Kinuha ng langit ang unang pagkakataon niya bilang estudyante, ibig sabihin patas ang langit, nagbibigay at kumukuha ng pantay. Determinado si Daegun, tanging paraan na lang ay isuot ang kanyang salamin upang magmukhang isang intelektual at seryosong mag-aral. Nag-aaral siya ng mabuti at mabilis. Ngayon, dito sa lugar na ito, magpapokus ako sa pag-aaral kahit na medyo masikip ang lugar. Plano niyang mag-aral ng mabuti, ngunit hindi nakakalimutang balansihin ang buhay, ang kalusugan ay kayamanan kaya nag-ensayo siya ng todo. Sa pagkakataong ito, makakakuha ako ng mataas na marka dahil sa aking pagsisikap. Lumipas ang panahon at dumating ang araw ng pagsusulit. Ibinigay ng guro ang mga papel at ipinaalala na bawal ang pandaraya. Ang araw ng pagsusulit ay panahon ng bunga ng pagsisikap. Tumingin si Daegun sa papel, pumikit, at pumasok sa estado ng konsentrasyon. Napakabilis niyang sumagot na ikinagulat ni Manhu. Ano yan? Ang sigla mo ay nakakahawa, Daegun. Talagang masipag ka, nakakahiya dahil dati gumagamit ako ng mga pandagdag. Pero ngayon, gagamitin ko na ang sariling lakas ko. Pasukin ang mode ng konsentrasyon, handa na akong makipagkumpetensya ng patas. Tapos na ang oras at narinig ang hiyaw na ipon ang mga papel. Lumapit ang class president upang kolektahin ang mga sagot. Hindi sumagot si Daegun, malamig ang mukha kaya hindi alam kung natapos niya ang pagsusulit. Biglang lumapit si Lee Sung-hoon at tanong, kumusta, Daegun? Mabagal na sumagot si Daegun, ngayon, tinatarget ko ang layunin dahil ang pagsisikap ay hindi nagtatrabaho ng walang balik. Ngayon, tinatarget ko ang layunin dahil ang pagsisikap ay hindi nagtatrabaho ng walang balik, sabi ni Daegun. Naiisip ni Sung-hoon, bakit kaya mas maganda ang pakiramdam ko? Siguro haka-haka lang. Sa opisina, tinanong ni Linam ang sekretarya, ayos ba ang proyekto? Natatapos na ba? Sagot ng sekretarya, ngunit wala pa si Bai So-heo kaya kailangan pa nating maghintay. Sabi ni Linam, walang problema yon. Hindi ba siya interesado sa pera?
Sagot ng sekretarya, kung pera ang usapan, sapat na ang ibinigay natin. Ang ibig mong sabihin ay ang lugar na yon. Sagot ng sekretarya, kung pera ang usapan, sapat na ang ibinigay natin. Ang ibig mong sabihin ay ang lugar na yon. Sabi ni Linam, kahit papaano, kailangan nating labanan para kumita at magkaroon ng kasiyahan, hindi ba't maganda yon? Alam mo naman, si Daegun ay pumirma lang para sa proyektong gamitin ang karahasan para labanan ang karahasan. Napakamot ng ulo ang sekretarya, mukhang inis siya. Ang proyektong ito ay para ayusin ang kapaligiran sa paaralan, pero sayang. Mukhang ayaw nang magpatumpik-tumpik si Linam. Ayos lang, nakakainip na. Ano, hindi ba magiging epektibo ang proyekto? Bakit kayo tumatawa? Tama ba o mali ang paggamit ng karahasan para labanan ang karahasan? Posible ba ito? Kung lahat ay tutol, bakit natin ipagpapatuloy? Dahil lang sa gusto ni Eddie, sabi niya ay napaka-interesante. Hindi na niya pinansin ang kahulugan ng proyekto mula nang magsimula ito. Naiintindihan mo ako, hindi ako isang taong sumusunod ng walang tanong. Pagkatapos ay lumingon siya sa sekretarya, tama, paparating na ang school outing kaya magkakaroon ka ng panahon para mag-isip. Sana pagbalik mo ay may sagot ka na. Tutulungan kita kung kaya ko. Good luck. Nang umalis si Linam, nagpakita ng mapanlinlang ng ngiti ang sekretarya. Hindi inaasahan, si Daegun ay makikipaglaban sa underground arena. Sa silid isa tandang bawas isa, dalawang estudyante ang nag-uusap tungkol sa school outing. Tinanong ng isa, saan ba ang outing ng school? Sa Jeju Island ba? Ako naman gusto kong pumunta sa dagat. Tumingin si Daegun sa kanila at naisip, tama, tapos na ang pagsusulit at magkakaroon ng outing ang paaralan. Naalala ni Daegun na noong siya ay nag-aaral pa, hay. Tinanong ng isa, saan ba ang outing ng school? Sa Jeju Island ba? Ako naman gusto kong pumunta sa dagat. Tumingin si Daegun sa kanila at naisip, tama, tapos na ang pagsusulit at magkakaroon ng outing ang paaralan. Naalala ni Daegun na noong siya ay nag-aaral pa, hindi siya sumali sa outing dahil mahal ito. Biglang lumitaw si Park Hyunji at tinawag si Daegun. Tinanong ni Park Hyunjae, excited ka ba sa outing? Medyo nag-aatubili si Daegun, tama, kasi ito ang unang outing ko. Napatingin si Park Hyunji nang medyo nagulat at sinabi sa lahat, ito rin ang unang outing namin kasi first year pa lang kami. Tumingin si Daegun kay Park Hyunji at nagulat, nga pala, 17 lang kami lahat, bagong 17. Nga pala, 17 lang kami lahat, bagong 17. Naguluhan si Park Hyunji at tinanong, ano nang ibig mong sabihin? Sagot ni Daegun, wala naman. Sa loob ng paaralan, hindi humuhupa ang init ng araw habang bumababa ang sikat ng araw, nagsimula na ang umaga ng field trip. Dahan-dahang sumasakay ang mga estudyante sa bus habang may ilang nag-aalaga pa ng mga gamit. Pinapaalalahanan ng guro ang lahat na siguraduhing kumpleto ang mga impormasyon sa mga form bago magdala ng mga gamit at sumakay sa bus. Tumingin siya sa paligid at nagsabi, huwag kayong magtago, sino ang pumayag na magsuot kayo ng damit na pangkaraniwan? Sinabi ko na dapat ay uniforme ng estudyante ang suot niyo. Sumakay si Daegun sa bus, habang si Yongmin ay nakatayo sa pintuan ng bus at sinabi, Daegun, inalagaan ko na ang upuan mo. Nang marinig ito ni Daegun, tumingala siya at sumagot kay Hyun. Tinuturo ni Yongmin ang huling upuan sa likod kung saan naroon si Park Hyunjae. Nandoon sina Manhu at Bang Hurong, at sinabi ni Yongmin, nandoon sa likod, ang upuan ng leader ay nasa gitna ng huling hanay. Tumingin si Daegun at umupo sa unahang upuan, gusto kong tahimik para pag-usapan ang ilang bagay. Tumingin si Yongmin kay Daegun na may halong pagkalito at tinanong, unahan na upuan. Sige, ayos lang. Lumakad si Yongmin papunta sa huling hanay. Nakita ito ni Bang Hurong at tinanong, bakit nag-iisa ka dito? Nagtaka rin si Manhu at tinanong si Daegun, anong nangyari? Tumingin si Yongmin kay Daegun na may halong pagkalito at tinanong, unahan na upuan. Sige, ayos lang. Lumakad si Yongmin papunta sa huling hanay. Nakita ito ni Bang Hurong at tinanong, bakit nag-iisa ka dito? Nagtaka rin si Manhu at tinanong si Daegun, anong nangyari?
Sagot ni Yongmin na may seryosong mukha, sasakay siya sa unahan. Nagtaka si Manhu, nakakaintriga ito, hindi ba niya alam na siya ang leader? Nagtaka rin si Park Hye-jun, bakit seryoso ka naman? Sagot ni Yongmin, dapat ang leader ay nakaupo sa upuan ng leader. Ngunit sinabi ni Bang Hurong, hindi ako sang-ayon dyan. Pumikit si Bang Hurong at sinabi, luma na ang mga iyon, mga lumang panuntunan lang iyon. Bata pa siya, pero iniisip niyo na parang mga matandang lalaki. Lumapit si Yongmin at sinabi, mas mahalaga ang puso kaysa mukha na mukhang matanda. Tahimik si Bang Hurong sandali pagkatapos ay sinabi, tama, luma na nga. Magkasabay silang naglinis at naghaplos sa ulo ng isa't isa. Nang makita ito ni Park Hye-jun, sinabi niya, huwag na kayong maglaro ng bata, umupo na kayo, halos mabaliw na ako. Samantala, nagsimulang mag-isip si Manhu, bakit gusto maging leader si Daegun? Hindi siya tulad nina Lee Sung-hoon o Kim Ye na mahilig sa pera, o si Hyun-jun. Tumingin si Manhu sa upuan nina Daegun at Yongmin at naisip na hindi rin siya naghahangad ng posisyon para sa katanyagan. Hindi rin siya mahilig makipaglaban tulad ni Bae Sugi, kaya hindi siya parang taong gustong maging mas malakas. Sa upuan nina Daegun at Yongmin at naisip na hindi rin siya naghahangad ng posisyon para sa katanyagan. Hindi rin siya mahilig makipaglaban tulad ni Bae Sugi, kaya hindi siya parang taong gustong maging mas malakas. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naisip na hindi niya talaga kilala si Daegun. Tumingin si Yongmin at sinabi, ngayong gabi, maglaro tayo ng katotohanan. Sumang-ayon si Bang Hurong, sige, ayos yan. Lumingon si Park Hye-jun at sinabi, mukhang masaya yan, gusto ko ring sumali. Tinanong ni Manhu, gusto mo rin bang maglaro sa banyo ng lalaki? Sagot ni Park Hye-jun, alam ko ang isang lugar. Tinanong ni Manhu, saan tayo maglalaro? Sa bus ng klase 1-6, sinabi ng guro, klase 6, maghanda para sa attendance, ilan ang Bae Sugi? Walang sagot. Tinanong ng guro ang isang babaeng estudyante na saan si Bae Sugi. Sagot ng babae, nakita ko siyang nag-aayos ng gamit, pero saan na siya ngayon? Sa bus ni na Daegun, biglang lumitaw si Bae Sugi na ikinagulat ni Yongmin. Sabi ni Bae Sugi, dito ang lugar ko. Nagtaka si Yongmin, hindi ba kayo nasa parehong klase? Tumingin si Bae Sugi at sinabi, hindi mo ba naintindihan? Biglang tumayo si Park Hye-jun at lumapit, baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Hinawakan ni Park Hye-jun ang kamay ni Bae Sugi at sinabing bumalik na sa bus ng klase mo. Mahigpit na hawak ni Bae Sugi ang lalagyan ng gamit sa itaas at sinabi, hindi mahalaga, pareho naman tayo pupunta doon. Sinubukan ni Park Hye-jun na itulak siya palabas, sinabi ni Bae Sugi, may gusto lang akong sabihin sandali. Sagot ni Park Hye-jun, ano ng gust? Biglang tumayo si Park Hye-jun at lumapit, baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Hinawakan ni Park Hye-jun ang kamay ni Bae Sugi at sinabing bumalik na sa bus ng klase mo. Mahigpit na hawak ni Bae Sugi ang lalagyan ng gamit sa itaas at sinabi, hindi mahalaga, pareho naman tayo pupunta doon. Sinubukan ni Park Hye-jun na itulak siya palabas, sinabi ni Bae Sugi, may gusto lang akong sabihin sandali. Sagot ni Park Hye-jun, ano nang gusto mong sabihin? Dali na. Itinulak ni Park Hye-jun si Bae Sugi palabas ng bus. Sabi ni Bae Sugi, saan mo ba ako itutulak? Wala nang inday ng pagtatalo sa paligid. Sabi ni Daegun, mas tahimik na ngayon. Isinuot ni Daegun ang kanyang salamin at seryosong tinanong, ituloy natin ang usapan kanina. Hindi ko masyadong naintindihan ang bahagi sa pagsusulit. Sagot ni Yongmin, sige, pag-usapan natin.